Bilang paggalang po sa salita ng Diyos, ito po ay babasahin natin. Basahin po nating lahat. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibahay ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sunundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kanyang mga alagad at naupo roon. Noon ay malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at namakita dumarating ang napakaraming tao. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe, sapagkat alam niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay hindi sasapat para makakain sila ng tigkakaunti. Sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Popoy ninyo ang mga tao, sinabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon, umupo ang mga tao. Sa kanila'y may humigit kumulang na 5,000 ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi yun sa mga tao nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinamahagi yun sa mga tao nakaupo. Gayun din ang ginawa niya sa mga isda, nakakain ng lahat at nabusog. 12. Wala nata. Sige, ako na lang babasa ng 12. At nang sila mga busog, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, pulutin niyo ang mga pinagputol-putol na lumabis upang walang anumang masayang. Kaya't kanilang tinipon at nangapuno ang 12 bakol ng mga pinagputol-putol na 5 tinapay na sibada na lumabis sa nagsikain. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang salita. Pwede na po tayong maupo. Praise God. Imagine natin yung ating kasaysayan sa umagang ito. Ito nga po makikita natin na marahil ang isang batang lalaki, ages, marahil ay 8 to 12 years old, di natin alam, nagising siya sa tilaok ng mga manok at nagising din siya sapagkat nakita niya ang napakaraming tao that passing through, no? Doon sa harap ng kanilang bahay, doon sa lugar ng Bethsaida. At dito po nakita natin, saan papunta kaya? Siguro sa isip ng batang ito, saan kaya papunta ang napakaraming to? Diba? At alam niya na iyon ay patungo doon sa bundok. Diba? Doon sa upang tingnan. Sabi nga upang tingnan, itong si Jesus na taga Nazaret. At doon nga po nagkaroon ng kaisipan ang batang ito na parang gusto kong pumunta doon. Kaya siya po ay nakiusap sa kanyang ina, sabi, Nay, pupunta po ako doon. Gusto ko na makita at marinig yung propeta. Gusto kong marinig itong si Jesus. And finally, nag-agree po yung nanay. Pero teka muna, hindi ka aalis, kailangan magbaon ka ng anumang pwedeng kainin. Kaya pinagbaon siya ng 5 pandesal. Gawin na natin pandesal. No? At 2 isda. Di ko alam, sinilyasi ba o ano ba? Tuyo. O sabihin natin, o ayan, para meron kang makakain pagka ikay nagutom, meron kang 5 tinapay, meron kang 5 pandesal, at meron kang 2 tuyo. O sabihin natin tuyo. So, ayun, nagpaalam yung bata at nakita natin, no, nandun nga si Jesus. Sabi doon, sinusundan siya ng napakaraming tao. At doon, nakita nila ang maraming himala na ginagawa ng Panginoon. Healing the sick. Diba? Yun ang pangunahin, nagpapagaling ng mga may karamdaman. At itong batang lalaking ito, sabi nga, he wants to get closer, yung mas malapit. Gusto niya talaga, meron sa puso ng batang ito na gusto ko talagang makita. Gusto ko talagang makita ano ba ang ginagawa ng Panginoong Jesus na ito. So, he gets closer, mas malapit doon sa linya ng mga alagad. So, dito nakita natin, napakaraming himala na ginawa ng Diyos. Marami mga pagpapagaling, marami ang nagsigaling sa kanilang mga karamdaman. Every single person, sabi nga, they were healed. Di ba? Doon sa kanilang karamdaman. And then,
nakita natin na sabi nga, lumarami ang napakaraming tao. Maraming tao ang nakita ng Diyos na umuhugos kaya siya ay pumanik pa. At dito, nakita na ang Panginoon, nag-alala ang Diyos, nag-alala ang Panginoon kasi oras na si marahil ng pagkain. Tama? Marahil ay nakakaramdam na ng gutom, kaya sabi, tinanong si Felipe, saan ba tayo pwedeng makabili ng tinapay? Sabi niya, Lord, kahit 200 denaryo pa, sabi nga, hindi sasapat dito para mabahaginan ang lahat. No? Pero sabi dito, alam ng Diyos. Tinanong niya si Felipe para subukan o para subukin, sapagkat alam ng Panginoon ang kanyang gagawin. At marahil sa pagkakataong yon, nandoon ang bata. Narinig niya na ang Panginoon ay naghahanap ng pagkain, no? At sa puso ng batang ito, di ba? Walang pag-alinlangan. Meron po ako dito. Sabi doon, meron po ako dito, 5 pandesal at 2 tuyo. Siguro sabi ni Felipe, saan kakasya yan? Di ba? Kahit sa iyo nga lang, kulang pa. Kaya sabi niya, meron po dito isang bata, may dala lang po siya, 5 tinapay, 5 pandesal at 2 isda. So nakita natin, sige, sabi ng Lord, paupuin mo ang mga tao, i-group mo sila, group by group. And then, nakita natin, bring him to me. O bring them to me. Dalin mo sa akin, yung tinapay na yan, yung isda na yan, dalin mo sa akin. At nakita natin ang another miracle ng Panginoon. Is that an amen? Nakita natin ang panibagong himala ng Diyos na kung saan, ang sabi nga dito, pinakain niya ang 5,000 mga lalaki. Ang binanggit lamang po dito mga lalaki. But they are more than 5,000. Kasi meron pang mga babae at meron pang mga bata. No. So sa umaga pong ito, ang title po natin is Not Enough Happy Meal. Sino nakakain sa inyo sa mga Jollibee, 'di ba? McDo, mayroong mga Happy Meal, 'di ba? Nabubusog ba kayo pagka Happy Meal? Nabubusog ba kayo? 'Di ba? Minsan parang kulang, parang bitin. Tama po ba? Dito po makita natin kung papansinin po natin, dito sa ating kasaysayan, we can see the crisis. Tama po ba? Ang sabi ng Lord, saan tayo kukuha? Saan tayo pwedeng makabili ng makakain ng napakaraming tao na narito? There is a crisis. Tama po ba? Sino dito nakaranas sa buhay mo na mayroong crisis? O madalas? Madalas nakaranas kayo ng mga crisis sa buhay. Tama ba? Kapag wala nang laman ng wallet, crisis na yan. Tama po ba? Kapag wala nang maayulam, buksan mo ang rep, ano ba ang nandyan? Wala na pong natitira. Anong meron tayo? Dilata na lang. There is a crisis. Tama po ba? So pansinin natin, eto na naman, may panibagong crisis naman tayong hinaharap. Tama po ba? No? Alam natin, meron naman ECQ naman tayo, o GCQ tayo with heightened restrictions. So that is another crisis. Ibig sabihin, limitado na naman ang ating magiging mga galaw. Tama po ba? So there is a crisis. Katulad dito, sabi nga, there is a crisis. Paano mo pakakainin yung mahigit na 5,000 tao na naroon? Baka sa isang tao lang, kulang yung 5 pandesal at 2 isda Para sa bata nga lang yun There is a crisis. Ang crisis nga, not enough. Hindi kasya sa atin. Tama? Katulad nga ng mga testimony natin na narinig, hindi kasya. Lord, this is not enough. Di ba? Hindi sapat. Pero nakita natin, ang Christ nito ay nirecognize. Pansinin po natin, ilang araw na marahil sila na sumusunod sa Panginoon at nakita natin, yung mga taong ito ay talagang nandoon ang gutom. Pero gusto nila na maranasan ang himala ng Panginoon. Amen? So makita natin, sa puso ng mga taong ito, they have just one thing in common. They just want to be healed. They just want to touch Jesus. Is that an amen? Nandun sa puso nila, hindi nila alintana ang gutom, hindi nila alintana, wala silang bang pagkain. Ang gusto lang nila, marinig ang Panginoon. Amen. Ngayon, pwede namang solusyonan di ba, pagka yung, halimbawa, walang pagkain, nagkulang, o tawag ka lang sa Food Panda. Di ba? Order ka sa McDo, may magde-deliver na. Tama ba? So, sasapat yung mo. Pero dito, nakita natin they were all worried. Saan? Paano? Tama?
Paano natin masusolusyonan? Lord, pauwi na lang natin yung mga yan. Pauwi na lang natin yan para makakain sila sa kanilang mga tahanan. Amen. Pero ang Lord, alam natin, nandun ang compassion ng Panginoon lagi. Tama ba? Nandun lagi ang kahabagan ng Diyos. Kaya lagi nating tandaan, sa bawat mga krisis ng ating buhay, nandoon ang compassion ng Panginoon. Huwag nating isipin na, hindi ata nagkikare ang Lord sa akin. Hindi ata concerned sa ang Panginoon sa mga nangyayari sa aming tahanan. No. The Lord has compassion. Andoon ang pagmamalasakit at pag-ibig ng Panginoon. Alam nyo, sa bawat crisis, mayroong challenge. Amen. There is a challenge. Anong challenge ng Lord? Anong challenge ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Give them something to eat. Bigyan nyo sila ng mga kain. Lord, wala eh. Di ba? Ang motivation ng Lord, yung kanyang pag-ibig, ipakain nyo sila. Lord, wala nga. Saan tayo kukuha ng ipapakain? 200 denaryo, kulang pa. Di ba? Pero sabi natin, alam ng Diyos yung kanyang ginagawa. So, kung papansinin natin, sinusubok lang niya ang mga alagad. Sinusubok lang niya si Felipe. The Lord wants to stretch their faith. Amen? The Lord wants to stretch their faith. Ang gusto ng Diyos talagang i-practice yung pananampalataya. Bakit? Hindi ba nila nakita ang Diyos nung gawing alak ang tubig? Amen? Nakita nila yon, nakita ng mga alagad kung paano ang Diyos ay gumawa ng mga miracles. Hindi ba nila nakita kung paano ang Diyos ay nagpagaling ng maraming taong may karamdaman? Amen? Nakita nila ang mga pilay, ang mga lumpo nagsilakad. Nakita nila ang mga bulag ay nangakita. Tapos sabi nila, Lord, wala. Diba? Lord, walang pagkain. Kaya there are times sa ating buhay, ang gusto lang ng Diyos, i-stretch natin yung ating pananampalataya. Amen? Ang gusto lang ng Panginoon, sabing i-activate mo ang iyong pananampalataya. Tama ba? Minsan kasi hindi natin ina-activate yung ating pananampalataya. Sasabihin lang natin na nampalataya tayo, pero hindi natin ina-activate. Amen? We do not fully believe God. Nandoon yung, minsan pag kinanalangin, nag-aalinlangan agad. Amen? May mga bagay na pinilan sa Panginoon, maya-maya, ikaw na yung unang nag-aalinlangan. Amen? So, sa ganitong pagkakataon, sa mga Christ ng ating buhay, just imagine what God can do to our situation. Isipin natin, may magagawa ang Diyos sa sitwasyon natin ngayon. Do you believe that? Maniwala ka, may sakit ka, may magagawa ang Diyos sa iyong sitwasyon. Amen? Kaya ang challenge ng Panginoon, sabi niya, give them something to eat, bigyan sila ng makakain. Pero Lord, wala eh. No, minsan suko agad eh. Samantalang naranasan nila ang mga miracles ng ating Panginoon. So tingnan po natin yung kakaunti na mayroon yung bata. It was acknowledged. So mga kapatid, inadequate resources, ina-acknowledge ng Diyos. Amen? Anong kailangan lang natin gawin? Di ba? Yung batang ito, nakita natin, willingly, di ba? Binigay niya yung kanyang 5 tinapay o 5 pandesal at 2 isda. Amen? Willingly to surrender to Jesus what you have. Ay kung minsan, pagka may pero nang pinapasurrender ng Panginoon, binabawasan pa natin eh. Siguro kung 5 pandesal, Lord, 2 pandesal na lang, 3 yung akin. Hindi, magugutom ako, Lord eh. Yung isda, sige, tigisan na lang tayo. Di ba? Kasi paano naman ako? Yun ang problema minsan sa atin. We are not willing to surrender everything to God. Amen ba doon? Minsan sinasabi ng Diyos sa iyo, surrender mo yan. Pero ayaw mo, Lord, ito lang yung pinagkakitaan ko. Yung ako ay magweteng.
Lord, wala akong resources, wala akong hanap buhay. Ito lang ang kaya ko, yung manguha ng mga taya. Di ba? Lord, ito lang eh. Pero sabi nga, tingnan mo, may gagawin ng Diyos. Sabi nga, ina-acknowledge ng Panginoon, anuman ang meron ka, isurrender mo sa Diyos. Kasi nakita natin dito, sabi nga, God raised up a boy. Di ba? Yung bata, talagang bring them to me. Nakita natin, ang bata naman, willingly, hindi siya nagtira ng para sa kanya. Amen. At pansin din natin, di ba? Ang Panginoon naman ay merong kapangyarihan na magpaulan ng tinapay o ng mana. Nagawa na niya yun eh. Di ba? Nagawa na ng Diyos na siya magpaulan ng mana. Nagawa na ng Panginoon na magkaroon ng maraming pugo, maraming karne. Nagawa na ng Diyos yung mga bagay na yun eh. Hindi ba? Pero nakita natin, sabi nga natin, merong mga kaparaanan ang Diyos. Amen? Merong mga kaparaanan ang Panginoon. Kahit na pwedeng gawin ng Diyos that He could have created manna, He could have created bread. Pero nakita natin, ang Diyos, God usually takes something of what is present. Amen? Minsan, ang tinitingnan ng Diyos, ano ba ang nasa kamay mo? Is that an amen? Kay Moses, ano ang tanong ng Diyos? Sabi nitong si Moses, Lord, hindi ko kaya. Hindi ako eloquent magsalita. Hindi ko kaya. Paano sila maniniwala sa akin? Ano yung nasa kamay mo? Tungkod. Di ba? Ano nasa kamay mo? Tungkod. Amen? Anong sabi ni Elisha dun sa babae na sabi nga magluluto na lang ng last meal na para sa kanya ng kanyang anak at mamamatay na sila pagkaraan noon. Anong sabi niya? Ang meron lang po ako dito, konting langis at konting harina. At pag nailuto ko na po ito na po yung huling hapunan namin ng anak, mamamatay na kami. Pero nung sabi, lutuin mo para sa akin. Ano yung meron ka? Amen? Ano yung meron ka? Si David, anong meron si David? Di ba? Anong meron siya? Tirador at yung bato, stone. Di ba? Ano yung meron sa'yo? Ano yung meron tayo? Gagamitin niya ng Panginoon. Believe. Maniwala ka bawat sa puso sa atin. We must be willingly surrender. We must be willing to surrender. Amen? Huwag nating i-withhold. Huwag nating kaunin para sa ating sarili. Ibigay mo sa Diyos. Amen? Kaya yung batang ito, masasabi ko na he was in the right place. He is the right person and he is in the right place because this is the place of miracle. Do you believe that? Naniniwala ako ng batang ito, nasa right place, nasa right time, because ito ang lugar ng himala. Amen. Just believe. Minsan tayo, ayaw nating maniwala eh. Amen. Minsan iisip natin, na sabi nga, kulang pa nga ito sa aking pangangailangan. Amen. Kulang pa ito sa akin. So nakita na, the boy was willing to surrender them to Jesus. Amen? Willing siya. Hindi niya inisip na ako manigutom din, pero, di ba? Ba't ko ibibigay ito? Gutom na nga ako. Maaaring itatago mo, hindi ba? Minsan, pagka may ulam ka at masarap, uy, tago mo. Di ba? Baka pati yan ni makain, itago mo. Di ba? So little, so little. Kung minsan, we have that little talent, ayaw mo pang surrender sa Diyos. We have that little abilities, ayaw mo pang isuko sa Panginoon. Amen? Ayaw ipagamit sa Diyos. Amen. Nakita natin kanina, ang instrumentalist natin, isa lang dito, walang nagigitar. Di ba? Marami namang sanay may gitara, pero bakit? Ayaw mag-journal. Amen. Use it anyway for the Lord. Tama? Bakit hindi natin paggamit sa Diyos? Bakit hindi mo ibigay sa Panginoon?
Kaya ito, tingnan natin, anong potential outcomes? Ano yung nangyari? Di ba? Nung malaman ng Diyos, nung makakita ng Panginoon, 5 tinapay at 2 isda, anong potential outcomes? Ang sabi doon, bring them here to me. Amen? Dalhin nyo sa akin ang mga iyan and see the place of miracles. Amen? Tingnan mo ang aking gagawin. Paano na lang itinago ng bata yung kanyang lunch? Amen? Paano na lang kung di niya shinare yung kanyang lunch? Di ba? Nakita natin, nung i-share niya yung kanyang lunch na to, yung kanyang pagkain, no? Napakain ito ang mahigit 5,000 tao. Amen? Kaya nakita na, may gagawin ng Diyos. There is a potential outcome. Ano man yung malit na bagay na nasa iyo, may gagawin ang Diyos. Just give your time. May gagawin ng Diyos. Lord, very busy ako, Lord eh. Di ba? Lord, very busy, kaya hindi ko magawang punta sa church. I'm very busy, you know. Hindi mo maibigay yung abilities, yung skills mo, hindi mo maibigay. I'm very busy, you know. Pero may gagawin ng Diyos. There will be a great outcome. Amen? Nakita natin, yung maliit na resources na yon, di ba? If it is associated with Jesus, kapag ito'y na-associate sa Panginoon, ang mga bagay na meron ka na sinasabing maliit, kapag ito ay napasa kamay ng Panginoon, amen, ito'y darami. Amen? When things are put into Christ's hands, mapagpapala ito. Because you're putting that in the place of miracles. Amen? This is the place of miracles. This is the hand of God that can do miracles. Bakit hindi mo ibibigay sa Diyos? Bakit mo i-withhold sa Panginoon? Lord, magtatapat ako sa aking kapo. Because you know na ikaw ay pagpapalaan ng Diyos. Because you know na hindi ka pagkukulangin ng ating Panginoon. Kaya ang command ng Panginoon, bring them here to me. Amen? Yun ang command sa atin ng Diyos, bring him to me, dalin mo sa akin. Amen. Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Alam natin ang Diyos ay marunong. He is an omnipotent God. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya tulad ni Felipe, sinusubok lang tayo ng Diyos. Amen? Sinusubok lang tayo ng Panginoon. When we give it to Him, God can work with them. Amen? God can work with them. With the little that you have, God can work with it. Amen? Ibigay natin sa Diyos. Amen? Kasi alam natin, it will be blessed by God. Amen? Pagpapalain ka ng Diyos. Kasi, kaya may mga pagsubok, because God is interested of what we are becoming. Amen? Sabi ko nga kanina, kaya naman ng Diyos kaya naman ng Diyos na mag-create ng tinapay, mag-create ng bread, sa isang click lang, kaya niya. Pero sabi nga, dumaraan sa sabi nga, lais lang Diyos na subukin. Why? Because God is so much interested of what we are becoming. Ano na ba tayo ngayon? Amen. Sa ating pong tema ng ating pong church, ano po yung team natin sa ating church? Fruitfulness, di ba? Ang nais natin, tayo ay maging fruitful. At this point in time, nasaan na tayo? Nandun na tayo sa budding. Di ba? Tama ba ako? Blossoming? Blossoming na. Nagbo-blossom na. Tapos na tayo, di ba? Nagplant ka ng seed. Di ba? Nag-sprout na yan. Di ba? Tapos nag-budding, nagkaroon ng buko. Kumbaga sa bulaklak, meron ng buko, may budding na. Pagkaraan noon, sprouting na.
Blossoming. Sorry. Blossoming. Di ba? Nagbo-blossom na. Gayun na dapat ang kalalagayan ng bawat isa po sa atin, ng lahat sa atin, nagbo-blossom, namumulaklak, lahat ay namumunga. Amen. Kung ikaw kaya'y bulaklak, ano kaya itsura mo? Tingnan mo yung katabi mo. Ano ba yung mukhang bulaklak? O mukhang kampupot ng bulaklak? Diba? Kasi we're not giving our all. Amen? Nananatiling buds, ayaw bumuka-buka. Hindi makita yung ganda ng bulaklak. Parang paro-paro. Hindi makita yung magandang kulay na mapakpak kasi ayaw magtuloy. Nandun sa kukun, ayaw lumabas. Lord, okay na ako dito. Diba? Alam niyo yung mga butterfly nasa kukun? Yung nasa kanilang mga bahay. Lord, okay na ako dito. It is safe here. Paglabas mo pala, gagawin ng Diyos, ikaw ay isang napakagandang bulaklak. Di ba? So nakita natin, may ginagawa ang Diyos. God is so much interested of what we are becoming. Kung magiging ano tayo. Amen. Nakakalungkot naman kapag wala tayong progreso. Tama ba? Nakakalungkot kapag walang progreso. Ano ba naman ito? Walang paglago, di ba? Hindi nagbabago, ganun pa rin, the same. Mga kapatid, sa buhay natin ito, di ba? Sabi nga natin, ang nais ng Diyos ay fruitfulness. Ang nais ng Diyos ay multiplication. Amen. Pero hindi mangyayari ang multiplication kapag hindi accompany ng division. Amen. Anong ibig kong sabihin? Kapag wala kang binibigay para sa Diyos. Amen. Kapag hindi ka nagkakaroon ng division, pag-divide, di ba? Hindi mangyayari multiplication. Amen? Yun ang nais ng Diyos. Mag-multiply tayo, pero bago tayo mangyari yun, kailangan meron kang ibibigay. No? This is for the Lord. Ito'y para sa Diyos. Ito para sa akin. Ito'y para sa Panginoon. Ibibigay ko sa Diyos. Ito'y sa akin. Ito para sa Diyos. May division. Di ba? Mas malaking parte yung sa Diyos. Amen? At pansinin natin, kapag may sinasubtract sa atin, kapag may inaalis, ang Diyos nag-a-add. Amen? When there is subtraction, there is addition. Do you believe that? Nakita natin, naranasan ng marami, when there is subtraction, nung sila'y mag-alis sa kanila at ibigay sa Panginoon, that is subtraction for them. Ang Lord nag-add. Amen? Simple mathematics lang yan, kapatid. Nag-a-add ang Panginoon. Amen? So nakita natin, ibinigay na yung tinapay. Ito'y pinanalangin ng Diyos at ang sabi ng Panginoon, sige, i-distribute ninyo. What is the result? Anong result? Yung takot nila na ang mga taong ito'y walang makakain, hindi kakasya, ano nangyari? Needs were met. Di ba? Nung ibigay sa Diyos, nakita natin yung gutom na naranasan ng mga tao, anong nangyari? Sila'y nabusog, sila'y napakain na lahat, sobra-sobra. Amen. Natugunan ang lahat ng kanilang pangailangan. Yung takot nila, hindi kakasya yan, Lord. Kahit katiting na makuha nila, hindi pa rin sasapat sa kanilang gutom. But they were all satisfied. Amen. They were all satisfied. Ang lahat ay nangabusog. Ang sabi doon, pinakuha sila, hindi lang tigi-tigisa. Pansinin natin, nung sila kumuha ng tinapay at isda, kung gaano karami ang kaya nila. Amen? Hindi lang, isa lang tinapay sa iyo, isa lang isda. Hindi. Ibinigay ayon sa kanyang gutom na kanyang nararamdaman. Sige, kumuha ka, kahit lang kunin mo, sige. Amen? Ganun ang Diyos. Amen? Needs were met. Kakatagpuin ng Diyos ang ating pangailangan. And because of that, God is glorified. Sige, palakpakan niyo ang Diyos. Amen. God is glorified. Napapurihan ng Panginoon. Imagine, mahigit 5,000 tao napakain. Nagsimula lamang sa 5 tinapay at 2 isda. Ang lahat ay nangabusog. Amen.
Kaya ano sabi dito sa verse 14? Tunay nga ito isang propeta nang galing sa Diyos. Di ba? Napapurihan ng Panginoon. So, pansinin natin dahil lamang doon sa batang lalaki na yon, na willingly nagbigay ng kanyang tinapay at isda. Di ba? Sabi doon, yung batang ito, dahil sa kanyang ginawa, nahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? This boy, this lad became the revealer of Christ. Amen? Dahil doon sa kanyang ibinigay na yon, nahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Christ revealed. Amen? Ang sabi nila sa verse 14 ayon, then those men, when they had seen the sign that Jesus did, said, "This is truly the prophet." Di ba? Ito yung tunay na propeta. Nanggaling sa Diyos. At ito, pansin natin, dapat ang bawat sa puso natin, we must be revealer of Christ. Yung dahil sa iyo, mahayag ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Dahil sa iyo, maraming tao ang lalapit sa Diyos. Dahil sa iyo, maraming tao magsisisi sa kanilang kasalanan dahil nakilala nila si Kristo. Amen. Sa buhay mo ba, nahayag ba si Kristo? Sa buhay ba ng bawat sa puso sa atin, mula narito ang taong ganyan sa likod, nahayag ba si Jesus sa ating ginagawa? O baka nagdududa pa. Akala ko ba Christian ka, ba't ganyan ka? Di ba? Akala ba yung Christian hindi sinungaling, ba't ikaw sinungaling ka? Akala ba yung Christian hindi manloloko, ba't ikaw manloloko ka? Amen? Nahayag ba si Kristo sa ating buhay? Dito sa ginawa ng batang ito, nahayag lalo si Kristo. Dahil willingly, binigay niya yung para sa Panginoon, binigay niya sa Diyos yung anumang meron siya, nahayag si Kristo. Sa ginagawa natin, nahayag ba si Kristo? And then, ano pa? Ano pang resulta? There is a superabundance. Amen? Imagine, 5 pandesal, 2 tuyo. There is a superabundance. Bakit? Kasi ang sabi ng Lord, tipunin nyo ang lahat ng natira. At ang natira, punong-puno ang 12 bakol. Amen? Pag sinabing bakol, malaki pa yung banyera. Nakakita na yung banyera. Tama? Mas malaki pa doon ang bakol. Amen? Mas malaki pa sa banyera yung bakol. Kasi mataas yun na ganun eh. Di ba? Malaki ang bilog. Ang sabi, sumobra pa ng 12 bakol. Punong-puno. Amen. Kaya mga kapatid, ano man ang meron ka, yung talento mo, yung abilities mo, the more that you use them, the more na ito'y mapapakinabangan ng marami. The more na maraming tao ang mapagpapala. Amen. Bakit natin iwini-withhold? Bakit natin pinipigil? Di ba? Bakit mo kinikimkim? Akin lang ito, akin lang. Why not share? Kapatid, every time we see a crisis in our lives, amen. Every time we see a crisis in our community, may mga taong nahihirapan. May mga taong nagdaramdam. That is a crisis. Amen. Pag mo isipin na wala kang pwedeng gawin, imposible, anong pwede mong itulong? Diba? Wala naman akong 5 tinapay at isda na pwedeng pamigay. Sabi nga, kahit gaano kaliit, even how little. Amen. Bigay mo sa Diyos. The question is, are you willing to give your resources to God? Yun ang tanong eh. Tanongin natin sa ating sarili.
Am I willing to give my resources to God? Willing ba ako na ibigay sa Diyos? Lord, ito lang yung meron ako, hindi ko kayang ibigay. Kapatid, open your eyes. Just open your eyes. And you will see there are so many needs. Maraming mga problema ang pinagdaraanan ng mga tao. Ikaw ang gagamitin ng Diyos bilang instrumento. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon para mahayag ang kanyang kapangyarihan. Do you want yourself to be a revealer of Christ para sa iba? Kapatid, ibigay mo sa Diyos yung 5 tinapay, 3 isda na meron ka. Ibigay mo sa Diyos. Subukan mo. This is just a test of faith. Kasi ikaw mismo naranasan mo na yun eh. Kung paano kang kinatagpo ng Diyos, kung paano pinagpala ka ng Panginoon, nagkaroon ka ng mabigat na problema, nagkaroon ka ng mabigat na pangailangan, and then nakita mo kung paano ang kamay ng Diyos ay kumilos nung ibigay mo sa Diyos ang lahat. Lord, sa iyo ko tinataas ang lahat. Kapatid, pwede natin gawin yun. Kung gusto mo na matugunan ang pangailangan ng maraming tao, ipagamit mo sa Diyos. Yung buhay, yung talento na meron ka, it's about time ipagamit mo sa Diyos. Huwag mong kulungin sa iyong tahanan. Huwag kang magkulong sa iyong tahanan. You can go out. Sharean mo yung kapitbahay mo. Sharean mo yung kaibigan mo. Maniwala ka, alam ang pangailangan, matutugunan. Alam ang problema, magkakaroon ng solusyon. And the name of the Lord will be glorified. Di ba tayo natutuwa noon na maraming tao ang kikilala sa Diyos? Sa puntong ito, marahil may mga tao nilalagay sa iyong Panginoon. Marahil may nilalagay ang Panginoon na sa iyo, sa puso mo na tulungan mo. Mamaya, sinasabi sa iyo ni Lord, mamaya pag uwi mo mula sa church, sharean mo. Subukan natin ibigay sa Diyos. Give everything that we have. Give every resources that we have para sa mga taong ito. Upang sa buhay mo, patuloy na magparangalan ng Diyos. Tayong lahat ay tumayo. And then say a little prayer para dun sa mga tao na yon na inilalagay ng Diyos sa buhay mo. Yung mga tao na yon na nagugutom, yung mga tao na yon na nangangailangan, ilapit sila sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Pray for them and see what God can do. Maaring ikaw din ang gamitin ng Diyos para sa kanila. Come on. Ang lahat ay pumikit. Panalangin mo yung mga tao na yon na sa'yo inilalagay ng Diyos sa oras na ito. Hindi maaaring wala. Mayroong mga tao na inilalagay ang Diyos sa iyong harapan. Pray for them right now. Kung gusto mong iyak sa Panginoon, iyak mo sa Diyos. Hallelujah.
of Jesus. This is the house of miracles. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracles. We bring everything to the feet of Jesus. Everything in the name of Jesus. This is the house of miracles. I still believe you speak. I still believe you speak. I still believe you're working all things for good. I fix my eyes on heaven. God, I receive.